Morning everybody! Welcome to our YouTube channel. Let's go! Baguio na tayo. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung current setup natin. Guys, so from home, 100% yung battery charge natin and currently at 395 kilometers. Check lang tayo, it's 4:39 in the morning. Ako lang din na kung ano yung current state natin. Driving mode natin is at comfort level and energy region is medium. And then our current tire pressure is at 37. Aircon naman, ang current setup namin ay lahat level 1. Ganito yung setup namin kasi number 1, madaling araw pa naman. And also, gusto namin makatipid sa battery. Okay guys, so banggitin ko lang muna kung ano yung plano namin for today. Initially, gusto sana namin ni husband na subukan talaga mag-Baguio ng isang diretso. Meaning to say, from Quezon City to Baguio nang hindi natin kailangan mag-charge ng battery. Kasi hindi yung question namin kaya nga ba? However, based dun sa mga napanood namin and based din sa computation ni husband, mukhang maaalangan kami pag ganun yung magiging style ng pagpunta natin sa Baguio. There's a possibility na baka pagpanik natin sa Baguio, ang remaining battery na lang natin is around 5%. Hindi naman good yun, diba? So for our peace of mind, ang naging strategy namin ngayon is magpapakarga kami or mag-charge kami sa Mexico, Pampanga. Anyway, kasi di ba pagpanik din naman natin ng Baguio, mag-charge ka rin naman agad. So instead of doing that, diretso na muna kami ngayon ng Pampanga para doon na namin gawin yung pag-charge. Hindi na kami mag-charge sa May Rosario kasi based naman sa mga napapanood din namin, it's either mahaba yung pila or may aberya dun sa charger. So since dito sa Mexico, Pampanga, bago yung charging station nila, yun yung itry natin. Pakita ko lang din, ito yung arrival time natin, 6 in the morning, and then that's around 70 kilometers from Quezon City. Update ko kayo from time to time kung ilang percent na yung battery natin. Alright, let's enjoy the trip. Dito tayo sa Mindanao Toll Plaza. U-turn lang tayo. Okay guys, pag-usapan naman natin yung cruise control. Ayan, okay. Good morning. Ayan, first time natin gagamitin yung cruise control niya. Nandito pala siya sa left side. Ayan, pipindutin nyo itong nasa gitna. So may lalabas na number doon, naka-white. Ayan, like 65. So para mag-on siya, ipe-press nyo na itong top pinaka-top button. Ayan. So lumabas tong 72. Pwede yung bilisan. So yan, naka-green na siya. 72 kilometers per hour yung maximum na speed na nilagay ko. Hindi na ako nag-accelerator. So umaandar na siya ng kusa. Yan, bilisan pa natin, gawin nating 80. Ayan na, I'm sorry. Ulit. Ulitin natin yan. Gawin nating 80. Ayan, 80. Yan, nasa 80 kilometers per hour na siya. Yan, wala na akong inaapakan na accelerator. Nga pala, yung cruise control nito, hindi siya kagaya nung sa iba na autopilot. Kailangan mo pa rin hawakan yung manubela. Yan, ang inaano lang niya yung speed, yung automatic lang yung speed. Tapos, pag na-detect niya na mabagal yung sa harap mo, magbabagal din siya. Ayan o, 64. Kasi merong sumingit sa linya namin, kaya bumagal siya, 67 na lang siya. Tapos ma-adjust nyo rin pala yung yung distance kung kailan siya magbabagal. Hindi ko alam tawag dun pero ito siya nasa right and left button naman. Yan, halimbawa kung gusto mong malapit, pipress mo yung left. Pag gusto mong malayo pa lang para safe, press mo yung right. Yan, may parang 3 blue markers. At ayun, tumutunog siya pagka medyo lalagpas ka na sa linya, sa guhit mo. Tutunog siya, warn. Yun yung ADAS ba yan?
warning ang kanya na nawawala ka na sa linya mo. Ayan. So ayan, naka-cruise control tayo guys. Guys, nandito na tayo ngayon sa Bulacan. Pakita ko lang sa inyo, as we speak, 92% remaining battery. Here for the mileage, naka 1 hour and 3 minutes na tayo nagda-drive. 39.8 kilometers yung mileage natin. Average speed of 37. And then, ang power consumption natin is at 8.4 kilowatt hour. We are here in Pampanga. Current battery is at 87%. And we're almost there. 3 minutes. Charging station dito. Hanapin lang namin na. So, pumunta kami kay Starbucks and then kay Army Navy. Asan kaya? Ayan, nandito nga siya sa likod ni Shuttles, guys. At walang nagcha-charge. So, simula Quezon City, guys, hanggang dito sa Shell, Mexico Haven, NLEX, 82% yung natitirang battery natin. Tayo ngayon sa 120 pipila. Right. So, first time din namin itong magagamit ngayon, guys. Explore lang din namin paano nga ba. So, dahil this is also our first time, i-discover natin no, kung paano siya gagawin. May instruction dito, guys. So, ang first item that you should do, mag-download kayo ng Evro. So, ito na yun. Na-download na namin siya. This one. Yan. Liwanag ko lang, no? Meron ditong 4 available chargers. Andito yun. So, kita nyo dito, anong sabi? May 22 kilowatts, 120, 120, tsaka 30. Yung 22 tsaka 30, ayun yun guys, oh. Itong dalawang to. 30, 22, 120, 120. Okay, gets? Yan yun, si 120 tsaka si 120. Anong next item? Plug in. Ay, basa. Hindi ba ako makukuryente nito? Ay, mali. Okay. Let's, ano yung press? Ano yung press? Wala, hilahin mo lang. Okay, 1, 2. Ang bigat pala nito. Okay. Nakakabit na natin, 'di ba? Nasilip lang namin dito, naka-indicate na charger connected. So, dito naman, nakalagay is preparing. Tingnan natin kung ano nakasulat dun sa app. Okay. Ngayon sa app, automatic nag-red kung ano yung, kung saan siya connected or saan siya associated na box. And naka-indicate na busy. Okay? Natin yung charge now. Ayan. So guys, meron kaming na-encounter na problem ngayon. Kasi if you notice, yung scan code nila dito, burado. So, may pipindutin lang kayo sa app wherein you have to, enter na lang, no, the numerical din dito. Okay? So, ito. So, tinype na lang namin. And then, you click on confirm. Something went wrong pa rin. Another thing, pag may hyphen doon, samahan nyo ng hyphen, otherwise mag-something went wrong. Okay, next is you have to enter the amount. Sige, anong pipiliin natin? Siguro, Guys, we selected 300. Kasi, pansinin nyo, yung kailangan lang nating ikarga dito is small amount. So, minat lang namin ni sir. Ang lumabas dun is around 200 plus ang kailangan namin para mag 100%. Kaya we selected 300. Next, GCash.
Okay. Ang naging next step nun guys is nilink lang muna niya yung GCash on the payment method. So ayan na yon. And then click on pay. What happened? Yan na. It's on hold and ready to charge. Slide pa pala. Slide to start charging. Okay. Alright, there you go. Preparing for charging na siya guys. At ang nakalagay din dito is starting. Ayan. Alam kong kita. Guys, charging na siya. 81. Ito na yung current charge ng battery namin. 81% yung starting niya. Now it turns 82. Check lang tayo guys. So it's 6:35 at ang ikakarga natin is 19% no? Tama ba ako? 19%. So tingnan natin guys kung kung ilang oras aabutin. Oh guys, meron tayong nakasabay dito. VF3 naman yung kanila. From Ormoc, going to Baguio. Galing. 1 year na daw nila tong gamit. Yung 1 year na yung VF3 nila. 1 year na. Walang sira pa. Sa awa ng Diyos. Shoutout lang kay Sir Panfilo and Ma'am Tonet Tabudlong. Galing sila ng Ormoc and mamamasyal sila papunta ng Baguio. Galing no, 1 year na tong VF3 nila. Wala naman daw silang naging problema. $100% na siya. Kita ba? Daan. So guys, halimbawa, sumobra yung 300 namin, diba? Nanunukli siya. Your refund of 25.95 has been successfully credited to your GCash account. Ako nang taya sa driving ngayon. Let's go! Okay. Ako naman ang magdadrive ngayon guys. Pakita ko lang, ang starting natin is at 100%. So, ang first destination natin ngayon, let's go to Bencab muna. Pero bago ang lahat, bibili muna tayo ng pagkain. Nagugutom na naman ako. Let's go! Turo muna tayo ng Jollibee. Jollibee. Hello po dyan, morning. Diba? Ito na naman yung best friend ko. Nawa ako na naman siyang arcade. Okay, guys, currently we are here in Mexico, Pampanga. And pakita lang din namin na we have 3 hours. Ang arrival time natin is 10 in the morning kay Bencab. Ang sarap ng breakfast ko. Guys, may sasabihin ako. Ang galing ng cruise control ni Max. Ang sulit niya. Naka-cruise control ako ngayon. Finalo ko lang din yung instruction ni Sir. So, ang ginagawa niya ngayon, hindi ako nakatapak. Hindi ako nakatapak sa brake, hindi ako nakatapak sa gas. Siya lang yung nagpapaandar. Kontrolado niya yung accelerator tsaka yung brake. Pero ito Manubela, ikaw bahala dito. For safety, make sure na lagi kayo nakahawak dito and nakaabang yung paa nyo dun sa stop. Pero ang ganda talaga nito kasi nadedetect niya, halimbawa ito sa harapan ko, merong truck, di ba? Binabagalan din niya ako ngayon. Hindi niya hinahataw. Pero kanina nung maluwag to, wala dun sa harapan, dire-diretso yung yung sasakyan. So, very good yung Guys, pasok na tayo ng SC-Tex from NLEX. Control ulit tayo. Yan na. Hawak ka ng manubela. Ayan guys, so tingnan nyo to. Bumagal na naman ako. Kasi may sasakyan sa harapan ko. Pero siya na to. Okay guys, nasa Tarlac na tayo ngayon. Currently at 94%.
daan na tayo guys sa SCTEX. Papasok na tayo ng TPLEX. We are on the 89%. Papunta na tayo from Tarlac going to La Union. We are at 87%. Pass through. Okay, so ganda ng pagbubukin. Napaka-chill. Kasi, alam mo, nakukompare ko talaga siya sa Lancer ko eh. Kasi dati, pag bumabiyahe ako papunta ng Baguio, manual. So yung buong sense ko dapat activated. Diba? Kailangan attentive ka, manual eh. So ngayon, kalahati ng katawan ko, medyo tulog lang. Ibig ko sabihin, active naman no. Pero sobrang relax talaga pag naka-EV ka. So guys, kung meron naman kayong budget, ang masasuggest ko talaga, mag-EV na kayo. Me as a personal user or an owner of EV, convenient at masarap siyang gamitin. At saka i-consider nyo ha, naisip ko lang din to habang nagdadrive ako, i-consider nyo yung battery consumption ng bibili nyong EV. Kasi sa dami ng mga napapanood ko rin na videos, yung iba inaabot ng ilang oras bago makarating sa destination nila kasi they need to do a lot of charging bago tayo makarating dun sa destination. So ito, sana lagi niyong tatandaan kung ano ba yung saan ba kayo magiging convenient. And of course, if you have budget, i-consider nyo na mas malaki yung battery capacity yung kukunin nyo. Tapos, pangalawa, may cruise control. Kasi okay talaga. Hindi ako nahihirapan. Pag nagdadrive ako ngayon, easy lang. Masarap siyang gamitin. Ayan. Hi guys! So nasa Pangasinan na tayo ngayon and currently we are on 75%. Ayan na nga, 0.5 back in. Guys, nakakantok! Sobrang nakaka-relax! Nakailang candy na ako! Grabe to! Guys, may tatry ako. Tingnan nyo. Kasi lumagpas ako sa guhit. Tingnan nyo to ah. Yan. May sabihin na lumagpas na ako. Adas yun, adas. Adas yun. Yun na yung adas. Guys, dyan na yung Baguio. Don't forget to like and subscribe the channel. Guys, nandito na tayo ngayon sa Rosario and we are on 63%. So guys, papalit lang kami ni sir guys, tsaka mag-restroom lang ako saglit. Guys, di na kami nag-charge. Pakita lang namin sa inyo na dito sa Shell, meron silang recharge station. Ito yun. Yan. Okay? Itingnan natin guys kung ilan yung nandito. Meron silang 180. May 180. Dalawa. Dalawang 180. Merong 22. Dalawang 22. Dalawang 22. Dalawang 180 tsaka dalawang 22 yung available dito sa may Shell. Oo. So sa nadatnan natin ngayon, may tatlong nakapila Puno. at sira yung isa. Ayan, so puno siya, puno dito. Hindi ko lang alam kung may merong pang pila. Pero buti na lang nag-charge na kami. So ang final decision namin ngayon, didiretso na kami ni Sir Papanik ng Baguio. Hindi na kami mag-charge. Given that ang battery state natin is at 63%.
Okay, let's go na. Okay, guys, ang ETA natin is 10:27, 1.26 hours, 48 kilometers. Papunta to kay Bencap. The way, guys, hindi pala kami nag-Cannon Road. Nag-Marcos Highway kami. For the reason that, maulan kasi ngayon. So, for safety, dito tayo dadaan. Note na, mas mahaba or mas matagal ang biyahe sa Marcos Highway compared kay Cannon Road. Another thing, nag-stop na kami ng cruise control since maraming mga overtaking dito. Time check muna tayo. Nandito pa rin kami sa zigzag. It's 9:20 in the morning. Pakita ko lang sa inyo yung ano nangyayari dito sa atin. For the trip meter natin, 4 hours na tayong nagmamaneho. 230 kilometers yung mileage natin. 57 yung average kilometers, yung average speed natin. And then 10 kilowatt per hour yung average power consumption naman. And also, battery natin is at 61%. Jollibee. Welcome to Baguio. Yung problema dito kay Marcos Highway, guys, so medyo mabagal na tayo. Hanap lang kami ng tiyempo maka-overtake. Marami kasing truck. Ang daming ang truck. Okay, guys. Diyan pa ba kayo? Nanonood pa ba kayo? Ang ating current state of battery, we are on 46%. And asa na nga uli yun? This one? Yan. Ay, hindi. Balik tayo kay... Kapotche. Sa akin, no? Yan. Yun. 38 minutes to Baguio. Comment nga kayo dito, guys, kung nakarating pa kayo sa video na to. Sana nandyan pa rin kayo. Finish nyo yung video natin because later magpo-provide kami sa inyo ng magmamath ulit tayo, guys, kung magkano yung ginastos natin pagdating sa pagpunta, travel from Quezon City to Baguio. Second, sasagutin natin yung tanong natin kung kaya nga ba makarating from Quezon City to Baguio ng isang charge lang. Ito na yung ulap, guys, oh. Sa tulay, guys. Check natin yung battery natin. %42. We're almost here. Traffic lang papasok, guys. 40%. Yun pala yun, yung welcome to Baguio City. Yun, no? Parkland tayo, guys. Okay, so nandito na tayo ngayon kay Bencap. Pakita namin sa inyo kung ilang percent yung battery, remaining battery natin. It's 40%. Punta tayo sa mileage statistics. Ilang oras tayo bumiyahe? 5 hours and 13 minutes. 268.5 kilometers yung mileage natin, 51 kilometers yung average speed natin, and 11.6 kilowatt hours naman yung average power consumption. Guys, baba lang muna kami and then later discuss tayo to answer our question. Alright, here is Zaylee at Bencap Museum. Let's go inside. Yay! Tayo, guys. Right, okay guys, game na tayo. Nakakain na kasi ko, so medyo good mood na. Okay, we have 2 questions to answer. Number 1, kaya ba mula sa Quezon City to Baguio ng isang full charge? And yung second item to answer natin is, magkano ang estimate na gastos ng battery charge mula Quezon City to Baguio?
Okay, so question number 1 muna tayo. Kaya ba mula Quezon City to Baguio ng isang full charge? Our answer is yes, kaya. Okay? So, ganito, rewind natin ha. Beginning from Quezon City, di ba nag-start tayo ng 100% charge? And then we travel from Quezon City to Shell, Mexico, Pampanga. We consumed 19%. Yun yung pinakarga natin kanina. And then, nung nagkarga tayo ng 19% from Shell Mexico, nag-100 uli siya. So remember the 19% consumed Quezon City to Shell Mexico, Pampanga. And then, kanina, pagkababa natin dito sa Bencab, I mentioned na the remaining battery that we have is 40%. Therefore, 100 minus the 40%, meaning to say, nakapag-consume tayo ng 60% from Shell Mexico, Pampanga, all the way here to Baguio. So, yung 60% plus the 19%, so that is 79%. 79% yung na-consume natin from Quezon City to Baguio. Kung full charge kayo, aalis ng Manila, papunta kayo dito sa Quezon City, kaya kasi may matitira pa ring 21% pagdating nyo dito sa Baguio. And also, you can use that pang ikot-ikot dito sa Baguio. However, gusto kong i-highlight na meron kami ditong ginawang setup or meron kaming finalo na setup to make sure na I would say makakatipid kami pagdating sa biyahe namin. So, ito yung mga caveat namin. No? Ito yung mga finalo namin na mode. Mode number 1, naka-comfort mode kami beginning Quezon City to Baguio. Second, naka-medium region braking kami. Third, yung cruise namin sa expressway, we are on 80 kilometers per hour. And we were able, actually, we would like to say thank you dun sa Max Variant na may cruise control. Kasi because of that, na-maintain namin yung 80 kph. Di ba? Sobrang bagal talaga siya, guys. Nakakainip. Pero we tried. Okay. Well, we do casual overtaking pag sobrang bagal talaga. Ayan. So, yun no. So, I just wanted to highlight na meron kaming finalo. And, ang galing din ni Sir kasi bago kami magbagyo, marami kaming pinanood, marami kaming binasa para ma-share namin sa inyo ano ba yung mga pwede nating i-apply during our drive going to Baguio nang hindi natin kailangan ma-spend too much yung battery natin and hindi natin masyadong ma-consume, ma-reserve natin, and therefore, mas marami tayong time para pumalik ng Baguio instead of charging, di ba? And makakatipid talaga tayo pag ganun yung ginawa natin. So, ayun po, na-try natin yun. And you can also do the same. Just make sure na marami kayong baong kwento kasi talagang nakakaantok. Katulad nung binanggit ko kanina, guys, sobrang antok na ako kasi ang bagal namin. Pero kaya naman, kayang-kayang pumunta ng Baguio. Imagine niyo guys ha, 5 hours lang yung in-spend namin. Naka-EV kami. So, one time lang din kami nag-charge, di ba? And I think, hindi ko pala ito nabanggit kanina, 20 minutes lang yung na-consume na oras sa amin sa pag-charge kanina. Using 120 kilowatt per hour ha, yung pinili namin. Okay guys, doon na tayo sa second question. So, magkano ang estimate gasto sa battery charge mula Quezon City to Baguio? Math to, may computation uli, kaya nagbabasa ako eh. Okay, for the battery consumption, ano sabi ko kanina, 79%. Okay, battery capacity ni Geely, nabanggit ko na to sa ibang mga videos namin. So that's 39.4. So, you need to multiply the battery capacity ni Geely from 39.4 to 79%. So 39.4 multiplied to 0.79, so that's 31.126 kilowatts. Tapos, ang charging price naman ni Evro is nasa 35 pesos per kilowatt. So multiply that sa 31.126 kilowatts kanina. So therefore, that's around 1,089 pesos. More or less yung gastos natin sa charging. Hindi ko na in-include dito guys yung yung energy loss. So more likely, madadagdagan pa yan. Pero small percentage, hindi na namin sinama yon. Anyway, so yun, nasa around 1,100 yung gastos natin papunta dito sa Baguio. Guys, yan that's it. Yan yung topic natin for today.
we will share, again, we will document yung pabalik naman namin from Baguio to Manila. Definitely, magkaiba yung computation nun kasi yung pagbaba na lang natin may mga energy regen, may mga other considerations tayo dun sa equation natin pabalik ng Manila. So, guys, feel free to comment down below kung nagustuhan nyo ba tong video na to or meron kayong ibang mga questions similar sa mga other videos natin. Yun po pala, magpapasalamat ako kasi marami din po kami natututunan dun sa mga questions ninyo, and I am sure yung iba na nanonood, natututo din sila. Marami sila nakukuhang tips wala din po sa inyo. So, let's keep doing the same thing. Feel free to comment down below, ask questions, answer questions, and so on. Yun po. Again guys, maraming salamat kung nakaabot po kayo hanggang dito. Thank you so much for watching. I hope that you like this video. Don't forget to hit like and subscribe button. Guys, do not forget the subscribe button. As per checking from our overall metrics, analytics sa YouTube namin, around 90% ng viewers natin are not yet subscribed. So, again, do not forget, click subscribe button po below. That will really help us a lot to give you more videos like this. Salamat po ulit. See you again tomorrow. Bye!